Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Alam kong ready na kayo to receive the Word of God. Once again, I would like to personally welcome all of you for staying with us mga kapatid dito sa service na ito. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John chapter 4 verse 4. So lahat po ng mga ready na, buksan ninyo ang inyong mga Bibles, 1 John chapter 4 verse 4. Ang sabi po sa verse na ito, which is a wonderful verse by the way, ang sabi po dito, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world." Ang ganda, mga kapatid. Ang sabi sa verse na ito uli, you have won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Kung kayo ready na mga kapatid, pwede nyo po bang sabihin ang title ng message ko sa inyong katabi? O kaya naman mag-iwan ho kayo ng comment informing everyone na tayo po ay nagsisimula na. Pwede nyo po bang i-comment down ang title ng message natin, The Danger of Victim Mentality. The Danger of Victim Mentality. Alam ko pong lahat tayo mga kapatid ay grateful sa grace ng ating Panginoon. Isa po sa mga ebidensya mga kapatid na gracious ang Diyos, yung nagising tayo kaninang umaga. Nagising ho tayo kaninang umaga because of the grace of God. Not because we are a good person, but because God is so gracious. Knowing that we are all undeserving, lahat po tayo hindi nga natin deserve magising pa kaninang umaga. But because of the grace of God, dahil sa awa, habag ng ating Panginoon, lahat po tayo, dahil sa kanyang kabutihan, ay ginising ng ating Panginoon. Alam niyo, ang grace ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, lahat po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. God's grace reached down in our situation. God's grace reached down in our brokenness. Hindi natin kayang pumanik ng langit, kaya yung langit mismo ang bumaba para sa bawat isa sa atin. And every time nare-recall ko at naaalala ko ang grasya ng Panginoon, ang grace of God reminds me mga kapatid that I can never be go wrong para hindi ako magamit ng ating Panginoon. I am not perfect. But because of God's grace, ginagamit ako ng ating Panginoon. Ang sabi sa verse na binasa natin mga kapatid, I believe because of God's grace. Ang sabi ng scripture sa binasa natin, the Spirit within us, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, is greater than the Spirit who lives in the world. Hindi ko po alam kung good news yan sa inyo mga kapatid, pero napakaganda ng verse na ito, sapagkat sinasabi ng verse na ito, you have already won a victory. Ang interpretation ko mga kapatid, ang sinasabi ng verse na ito, hindi ka loser. There is a champion within you. Nagsusumigaw ang Bible verse na ito mga kapatid para ipaalala sa iyo. You are not defeated. You are not a loser. We are not a victim. We may be persecuted bilang isang Kristiyano, but we are not a victim. Ang tema na ito mga kapatid na tayo ay matagumpay is very consistent in the scripture. Ang sabi ng Romans 8, in Christ we are more than conqueror. Napakaganda ng detail. Hindi lang sinabing conqueror. We are more than conqueror mga kapatid. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Dahil kay Kristo, tayo ay nabuhay na maguli at meron tayong blessed hope dahil sa ating Panginoong Yesus. Pero naniniwala din po ba kayo na kahit tayo ay forgiven, pwedeng hindi ka free? Na minsan mga kapatid, you have risen, dahil tayo ay dating patay, binuhay ng ating Panginoon in Christ, you can be alive but still bound. Naalala ko tuloy si Lazarus mga kapatid sa scripture, kasi si Lazarus 4 na araw ng patay. Some of you already know the story, nauuna na nga kayo sa akin mga kapatid. Ang sabi ng scripture, 4 days later, dumating ang ating Panginoong Yesus at sa labas ng tomb, sumigaw ang ating Panginoong Yesus kay Lazarus at ang sabi niya, Lazarus! Come forth! Patay si Lazarus 4 days, pero pinalabas ng ating Panginoon. And God being so powerful mga kapatid, na buhay, na maguli, itong si Lazarus. Lumabas si Lazarus, balot ng mummified, balot siya, bound siya. At ang sabi ni Jesus Christ, loose him. I don't want you to miss this. Ang sabi ni Jesus, loose him and let him go. Risen, but bound. Buhay, resurrected, pero kailangang kalagan. Posible ba mga kapatid na maraming Kristiyano nowadays, buhay pero kailangan kalagan? Posible ba that you are forgiven pero you are still bound by your unforgiveness? Still trapped by your unforgiveness? You're still bound and trapped with your fear? You're still bound and trapped with your addiction? Kristiyano, pinatawad pero trap pa rin ng victim mentality. Alam niyo mga kapatid, mahirap maging biktima. Ayaw nating masaktan.
Pero napansin ko mga kapatid, hindi naman kayo to, ibang Kristiyano to. Napansin ko lang mga kapatid, na ayaw nating maging biktima. Pero once na naging biktima tayo, at tayo ay nakarecover at nakasurvive, may mga tao na ayaw nang umalis sa pagiging victim. Kasi nga naman, nung naging biktima sila at nakasurvive, ang mga tao na inspired, ang mga tao na ka-relate, para baga pag ikaw kasi ang biktima, pag ikaw ang may sakit, pag ikaw yung nagdadrama, parang ang mga tao naaawa sa'yo, lagi ka nilang iniintindi, parang ang haba-haba ng pasensya ng ibang tao sa'yo kasi nga naman, nasaktan ka nasugatan ka. Parang yung atensyon nila, nasa iyo lagi. Hindi ka nga nila minamadali. Sinasabi nila, huwag kang magmadali. Take your time. Mahirap ang pinagdaanan mo. Para bang kahit mainit ang ulo mo, okay lang sa kanila. Di ba, kapag hindi ka nga biktima, uminit ang ulo mo, mainit din ang ulo ng asawa mo. Pero ikaw, minsan pag ikaw ang biktima, okay lang mainit ang ulo. Para bagang pag biktima ka kasi, entitled kang sumigaw, entitled kang magalit, entitled kang magwala, kahit na ibalibag mo yung mga table, entitled kang magreklamo. Parang ganun yung ating mindset. At sasabihin ng mga tao, okay lang yan, wag nyo muna siyang gambalain, wag nyo muna siyang intindihin, wag mo kami muna intindihin basta importante sa'yo, ikaw magpagaling ka, kasi alam kong nahirapan ka, alam kong nasaktan ka. Hindi ba mga kapatid, yan ang kwento ng marami sa atin? Kung kaya't maraming Christians nowadays, adik sa victim mentality. Ano ba ang victim mentality? Ang isang tao ko kasi na may victim mentality, lahat ng masasamang nangyayari sa kanya, isinisisi niya sa iba. Pag ang isang tao ay may victim mentality, ang laging thinking niya, lahat ng future masama. Hindi nabubuti ang aking buhay. Ganito na lang ako lagi. Nasaktan ako at mananatili ako sa kasakitan. Sa victim mentality, lahat ng nangyayari sa iyong hindi maganda, kasalanan ng ibang tao. Kasalanan ng boss ko, kasalanan ng magulang ko, kasalanan ng aking mga anak. Kaya nga mga kapatid, magugulat kayo, may mga kilala siguro kayong ganito, no? Hindi kayo ito ibang tao ito. Yung laging absent sa trabaho, laging late sa work. Online na nga, late pa din, late sa work. Pero pag hindi na-promote, ang sasabihin nila, may favoritism kasi yung boss namin, kaya hindi ako na-promote. Pag nakipag-away yan, nakipagbasag ulo, ang sasabihin nila, hindi kasi nila ako inawat napaaway tuloy ako. Pag nagdadrive ng lasing, at na-aksidente, may kumat kasi sa akin Yung mga ibang taong kilala nyo na ayaw magsikap kaya hindi umaasenso ang buhay, ang laging katuwiran, nagsimula na ako mahirap, mananatili na ako mahirap. Kasalanan ng iba to kaya ako nawalan ng trabaho. Kasalanan nila to kaya nagkaganito ko. Kasalanan ng magulang ko kaya ako nakapag-asawa ng maaga. Kasalanan nila to kaya natuto ako magnakaw. Para bagang sa lahat ng nangyayari sa kanya, ang isang taong may victim mentality, kasalanan ng iba. Gayunman, gusto ko pong klaruhin sa bawat isa sa atin na hindi po porke nagiging dahilan ng mga bagay na ito ay ibig sabihin hindi ka na totoong biktima. May mga sitwasyon naman talaga na ikaw ay totoong naging biktima. Maaring dati ka nasaktan, nadaya ka, at mahirap madaya, mahirap maabuso, nasugatan o nawalan. Lahat ng ito ay realidad ng buhay. Lahat po siguro tayo nasaktan na, lahat po siguro tayo nadaya na, naabuso, nasugatan at nawalan. Sometimes mga kapatid, may mga tao ho talaga na kahit Kristiyano ay totoong nagiging biktima. At alam nyo mga kapatid, ang tsuri ko nga, maaaring lahat ng nanonood sa akin ngayon ay naging victim na once in their life. Hands up emoji nga po sa lahat ng nag-agree na posibleng naging biktima na rin ho kayo in the past. Alam nyo, nangyayari ang pagiging victim, nangyayari na tayo nabibiktima, nasasaktan, nasusugatan, nahihirapan, pero ang problema pumapasok. The moment na yung victimization ay nilagay natin sa ating kaisipan, it becomes our mindset and it affects everything that will happen in your life. Ulitin ko po, the problem began when the moment of victimization becomes a mindset that will affect everything that happens in your life. Ibig sabihin, kapag pumasok sa kaisipan natin na dahil sa nangyari sa akin in the past, ganun na rin ang mangyayari sa future ko. Na dahil sa nasaktan ako in the past, lahat na lang ng lalaki mananakit sa akin. Na dahil naghirap ako habang buhay na ako maghihirap, maraming Kristiyano na stuck na sa ganung mindset. You stayed a victim because people are there for you. You stayed a victim because people were inspired by you. Minsan ho kasi masarap talagang maging biktima. Parang minsan kasi, di ba, from time to time, parang ang sarap magdrama. Alam niyo mga kapatid, kwento ko lang sa inyo, di ko alam kung maniniwala kayo. Pero isa po sa mga hidden talent ko mga kapatid, nung high school ho ako po ay member ng teatro.
I consider myself na hindi man magaling, pero kaya ko pong umarte. Alam niyo, nakaka-amaze lang. Actually, nagtataka pala ako, hindi ako na-amaze. Nagtataka ako kasi usually, yung mga role na binibigay sa akin, nung high school ako sa teatro namin, lagi akong kontrabida. Nung gumanap ako sa Ibong Adarna, ang role ko si Adolfo. Kung hindi nyo kilala si Adolfo, siya yung nagsabi ng nasa akin pa rin ang huling halakhak nung sinabi niya yan kay Florante. Ano mga kapatid, lagi akong kontrabida. Minsan binigyan ako ng isang role dun sa teatro namin kung saan tatay ako, pero masamang tatay ako, lagi akong kontrabida. Alam niyo, nung ako ay laging kontrabida na role, lagi ko sinasabi sa sarili ko, parang ang sarap na ikaw naman yung bida. Parang ang sarap naman na ikaw naman yung gumanap na lead role. Kasi kapag ikaw ang bida, ang simpatya ng tao nasa iyo. Kapag ikaw kasi si Clara, parang galit ang tao sa iyo. Pero pag ikaw si Mara, ikaw ang biktima, parang ang tao nandyan lagi para sa iyo. Para bagang ginugusto natin yung role na ito kasi gusto natin makuha ang simpatya ng mga tao. Ulitin ko po, hindi ko minamaliit ang mga sakit na ating naramdaman. Masakit pong bumagsak. Mahirap ang ating pinagdaanan. Ang hirap kayang madaya. Yung bang pag nadaya ka pa naman, gusto mo bumalik ka kagad. Lalo na pag sanay ka na sa tagumpay, when you're used to success, failure hurts so bad. Ang sakit masaktan. Ang sakit bumagsak. Kapag sanay kang lagi kang nananalo, nakakashock ang pagkatalo. On the other hand naman, kapag sanay kang laging talo, nakakashock din ang manalo. Kapag natalo ka, lagi mo iniisip, paano to nangyari? Kapag nasaktan ka, how did this happen? We've been together for 20 years. Bakit ngayon pa tayo naghiwalay? Oh, di ba matalino ka? Bakit ka nag-addict? Marami ka namang pera, di ba? Bakit ka naghirap? Di ba dati kang matapang? Ba't ngayon gumagapang ka na? Teka lang, ikaw yung pinaka-strong na taong nakilala ko. Bakit ka sumuko? Kaya po mga kapatid, importante na lagi nating ipinapanalangin ng bawat isa kasi hindi ho natin alam ang hirap na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya lagi ko pong nire-request sa Gia Kamanaba, ipag-pray nyo kami lagi ni Jenny. Hindi po biro ang aming mga pinagdadaanan. Alam nyo, ang Facebook ngayon meron ng care emoji, hug emoji. Hindi nyo ako mayayakap ngayon, hindi ko kayo mayayakap ngayon, pero pwede ba kayo maglagay ng hug emoji mga kapatid sa comment section? I-hug natin ang isa't isa virtually kasi kailangan natin yan. Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo nahihirapan, nangyayari yan at realidad yan ng buhay. Ang mali lang, kapag ka nasaktan tayo, nahirapan tayo, para bang we live in the identity of what happened to us. We live our identity in the past. Lagi na lang same pain, same issues, same addiction, same mentality. Bigyan ko kayo ng advice mga kapatid ha. Do not live in the identity of what happened to you. Live in the identity of what is possible for you. Ulitin ko po yan mga kapatid. Do not live in the identity of what happened to you, but live in the identity of what is possible for you. You are more than conqueror. There is a champion within you. You can love differently. You can approach differently. You can speak differently. You can think differently. Mahirap ang pinagdaanan, but tough times makes you a tough person. Kaya mahirap ang pinagdaanan kasi naging survivor ka, naging champion ka, naging winner ka. Katulad ni Noah mga kapatid, alam nyo, si Noah at ang kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga anak, survivor sila 120 years inantay ni Noah yung flood na darating. Inalipusta siya ng ibang tao, nagduda ang ibang tao sa kanya kung Diyos ba talaga ang nag-utos na gumawa siya ng arko. Pero we all know the story. Tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi, nagkaroon ng worldwide flood na nalagpasan pa nga ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. At lahat ng tao at that time, in that generation, killed. Were killed. They all died. At ang natira, si Noah. Si Noah survivor. They survived. Alam niyo, na-realize ko lang kanina habang binabasa ko ulit yung story ni Noah, na-realize ko lang na after ng flood, nung nakasurvive si Noah, para bagang si Noah is living the dream. Imagine niyo ha, wala na yung flood. Imagine niyo, all the sinners were gone. At ang mas masaya, all the haters were gone. Ang sarap kayong mabuhay na wala ka ng haters mga kapatid. Alam nyo, in essence, parang Noah is living the dream. At alam nyo, nung nakasurvive sila, they had a chance. Ulitin ko, they had a chance to start over. Parang bagong taon. They have a new year. Parang after ng quarantine, may bagong simula. May bagong opportunity for the new things. Ang nakakalungkot lang minsan, lagi tayo nag-aantay ng event para magbago. Bagong taon, bagong relationship, pag bagong bahay, ay samantali natin, bago bahay natin, magbago na rin tayo ng gawi.
bago sasakyan natin, may bago akong anak, baguhin na natin para bagang yung mga bago sa buhay natin triggers the desire to change. Triggers the desire, I want to start over. I want to erase everything and start over. And in essence, si Noah, parang meron silang tsansa to start again. Nakaranasan nyo na po ba nung nag-aaral pa kayo na meron kayong project na hindi nyo matapos-tapos at parang gusto nyong ulitin muli ang inyong mga ginawa? In fact, kanina ko mga kapatid, nakakatawang story. Kasi kanina ko may nagkaroon ng technical issue habang nire-record ko to the point na kailangan ko ulitin mula simula, mga kapatid. Because sometimes it's easier to start over. Instead of fixing it, mas gusto natin minsan na simulan na lang. Pero tingnan nyo to ha mga kapatid, may chance si Noah na magsimulang muli. Pero imbis na bagong simula, tingnan nyo ang binigay ng Panginoon. Ang sabi ng Genesis chapter 9 verse 1, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng baha, ang sabi ng Bible, then God blessed Noah and his sons, and saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Pamilyar siguro sa inyo to sapagkat ito rin yung exact phrase na sinabi ng Diyos kay Adan. Pagkatapos na nilikha ng Panginoon si Adan at Eva, ang first instruction ng Panginoon, be fruitful and multiply. Na-wipe out ang lahat ng tao, si Noah nagkaroon ng brand new start. Ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Obviously, ang sinasabi ng Panginoon dito is biological multiplication, biological na pagiging fruitful. Pero in essence, sa panahon natin, ang parang sinasabi dito, na parang ang tunog bagong simula nga, Pastor, kasi be fruitful and multiply. I don't think it is really in essence, a fresh start. Kasi hindi mo naman kailangan patayin ang lahat ng kanyang anak. Hindi siya magsisimula na wala siyang anak. Ibig sabihin, nandun pa rin ang kanyang mga anak na nandun na before the flood. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, since you are already a survivor, since napagtagumpayan mo na yung flood at yung matinding sakuna sa mundo, I want you to reproduce what's in you. I want you to reproduce that survivor that is in you, the power that is in you, because greater is He, the Spirit that is in you, than the spirit that is in the world. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, in essence, reproduce what's in you so that this world will be filled. Punuin nyo ang mundo, hindi ng mga losers, kundi ng mga survivors. Hindi ng mga losers, kundi ng mga victors. Kung paano ikaw ay naging matagumpay, kung ikaw ay naging successful, nalagpasan mo ang lahat ng bagay na ito, gusto ko ganun din ang mangyari sa kanila. Although, hindi natin kinakalimutan that what happened to Noah was devastating. What happened to the world was devastating. But sometimes, kahit devastating ang nangyari, you don't have to start over. Sometimes, you just have to keep on going. Parang sinasabi ng Lord kay Noah, populate the earth with what's left. Kung ano ang natira bago ang sakuna, doon ka uli magsimula. Kung ano ang natira, continue with what's left. Alam nyo, ang sinasabi ng Panginoon siguro sa atin, alam kong dumanas tayo ng pagsubok, dumanas tayo ng matinding problema, pero kung ano man ang natira sa iyo, gusto ng Diyos diyan ka magsimula. Minsan hindi mo kailangang mag-start uli from scratch. Minsan ang sinasabi ng Panginoon, gamitin mo kung anong natitira. Because kung talagang overcomer ka, you will have to keep on going. Kung talagang overcomer ka, itutuloy mo kahit ilan na lang ang natira. Because ang mga overcomer, they always obey. Ang mga overcomer, they always stay. This is what I have, and I will make the most of every chance I get. Hindi ko ito irereklamo. Ang sabi nga ng Philippians 2, di ba? Stop complaining. Kasi minsan, ang tendency natin is laging i-complain kung ano natira. I-complain ang nangyari sa atin. Nabiktima ako, naabuso ako, nasaktan ako. But sometimes, mga kapatid, God will allow you to go through the flood. Sometimes, God will allow you to go through the pain, through the loss. Katulad ni Pablo, mga kapatid. Si Pablo, he has something that he wanted to eliminate. And then, dahil gustong-gusto niya matanggal ito sa kanya, he asked God, tinanong niya ang Panginoon, Lord, tanggalin mo. But God did not. He asked again, God didn't for the second time. And then he asked again for the third time. And God didn't. 3 times, he pleaded to the Lord, Lord, tanggalin mo itong nararamdaman ko. Lord, tanggalin mo itong thorn in the flesh na meron sa akin. 3 times. And ako naniniwala itong 3 times na ito ay hindi yung magkakasunod sa isang araw lang. I believe this is a landmark, significant event sa kanyang buhay na talagang sinabi niya, Lord, please, tanggalin mo na ito. A reminder about isa sa atin, mga kapatid. Katulad ni Pablo, kung meron kang malaking mission, meron ding malaking challenge. Big mission sometimes requires big challenges, big assignment
big adversity. Minsan kapag ka matindi pinapagawa ng Diyos, mahirap din talaga minsan ang kailangan pagdaanan. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 12 verse 7, ang sabi ni Pablo sa kanyang thorn in the flesh, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, look at this, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. A thorn in the flesh to torment me and keep me from becoming proud. A thorn in the flesh to torment me. Of course, obviously, hindi umalinaw sa atin kung ano itong thorn in the flesh. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin ng mga Bible scholars. Sakit ba ito? Problema ba ito? Struggle ba ito? Regardless, hindi ipinangalan sa atin kasi lahat tayo may mga thorn in the flesh. May mga issues, may mga pinagdaanan, mga thorn na nag-torment. Ang tawag ko nga po dyan, thornment. Mga thorn na nagpahirap sa atin, mga bagay na nagpahirap sa atin. But you know what? One thing I realized, oo, gumagamit ang Diyos ng mga pangako niya para ma-fulfill ang mga purpose ng Panginoon sa ating buhay. Gagamit ang Diyos ng angels, gagamit ang Diyos ng mga kaibigan, yung mga yes ng Panginoon, tutulungan kanya para ma-fulfill ang purpose. Pero alam niyo minsan, gagamitin din niya ang pain. Gagamitin din niya ang discomfort. Gagamitin din niya ang sickness so that the purposes of God will be fulfilled in your life. So in essence, parang ang sinasabi ni Paul, itong nararanasan kong thorn in the flesh ay ibinigay ng Panginoon sa akin purposely to humble me. Para hindi ako magmayabang, para hindi ako maging proud. So in essence, yung pain, kung pain man ito, in essence, yung thorn na ito is talagang gift. Hindi siya pahirap, kundi gift. Yung thorn in the flesh is a gift disguised as a thorn. Ulitin ko po. It is a gift disguised as a thorn. Yung bagay na ginamit ng Panginoon to develop Paul is enveloped in pain. Ginamit ng Lord yung pain. Ginamit ng Lord yung hirap na ito para i-develop si Paul. At ako naniniwala mga kapatid, yung iba sa inyo nagtatanong, Pastor, alam ko mahirap pinagdadaanan ko, totoo lang, hindi ko makita yung purpose nito eh. What's the point na kailangan ko maghirap? What's the point na kailangan kong pagdaanan ng mga bagay na ito? Why should I keep going? Why should I keep trying? If the pain has no point, Pastor, bakit inayaan ng Panginoon na dumaan ako dito? Pero ito mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Lahat ng hirap na ating pinagdaanan, may point yan. Lahat ng sacrifice na ating pinagdaanan, may purpose yan. Huwag niyong sabihin walang purpose kasi ang Diyos natin, lagi siyang intentional. Laging may purpose ang Panginoon kung ba't hinahayaan niya tayo na dumaan sa mga bagay na ito. In fact, mga kapatid, sa totoo lang, gusto naman nating nasasaktan eh. As long as may point yung sakit na nararanasan natin. Kung walang point yung sakit, yun yung ayaw natin. Kasi pag yung pain may point, it's fine with us. Pero kapag yung pain walang point, yung pain walang point, parang hindi natin gusto ito. Tingnan niyo to ha. Yung gym, nagbabayad ka para mag-gym, para masaktan ang iyong sarili. Okay lang sa'yo masaktan kasi may point. Pag ang isang babae nanganganak, okay lang tiisin ang sakit kasi alam mo may point. So ibig sabihin lahat tayo walang problemang masaktan given na may purpose ito. Given na may patutunguhan ito. And I want you to realize mga kapatid na maaaring ang mga sakit na nararamdaman natin ay hindi natin makitaan ng sense. Gusto nating sumuko kasi hindi natin makita ang purpose ng ating Panginoon. Bakit iaalaw ng Panginoon na mangyari sa akin to? In fact, kung babasahin mo ang Bible, even our biblical heroes, si Job nakaranas ng discouragement, si Job nakaranas ng mga problema sa buhay. Minsan ang tanong natin, bakit si Job nakaranas ng discouragement? Even Peter suffered. Even si Paul was victimized. Biblical heroes natin to eh. Si Job, si Peter, si Pablo, lahat siya naging biktima. Even the Israelites, the people of God, have been enslaved for 430 years. They have become a victim. In fact, nung dinala sila ng Panginoon sa Promised Land, naging homeless sila for 40 years bago magkaroon ng kanilang bagong tahanan. Sometimes God will allow you to go through that. Go through the wilderness. Because if God wants to speak through you, He will speak to you first. If God wants to do something through you, He will do something to you first. May gagawin muna si Lord sa atin. May ididil ang Panginoon sa atin. Ako, dinil ng Panginoon sa akin yung aking insecurity. Dinil ng Panginoon sa akin yung aking fear. Kung kilala nyo si Gideon, mga kapatid, he was called a mighty valor ng ating Panginoong Yesus. Pero nung siya ay sumagot at tumugon, ang sabi niya, ako ang pinakamahina. Ako ang pinaka-weakest. Para bang hindi niya nakikita yung potential na meron siya. Potential na nakita ng Diyos sa kanya.
Could it be, mga kapatid, na may nakikitang potensyal ang Diyos sa iyo na hindi mo makita sa iyong sarili? Kasi nasaktan ka in the past, nasugatan ka in the past, at dahil nasira ang reputasyon mo in the past, nare-realize mo at nakita mo na parang hindi ka na pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Again, let me clarify. It's one thing to receive God's forgiveness. It's another thing to receive God's freedom. I want you to be free. Gusto ng Diyos na ikaw ay palayain. Pastor, inabuso po ako ng bata ako. Nakakalungkot po. Nakakalungkot na inabuso ka ng bata ka. Nakakalungkot na iniwan ka ng boyfriend mo. Nakakalungkot po na nasisante kayo sa inyong trabaho. Nakakalungkot po na nawalan kayo ng mahal sa buhay. But let me encourage you this afternoon. The best is yet to come. You have the resurrection power of Jesus Christ to help you overcome whatever circumstances that you are in. After this quarantine, either you will start over or keep going is our choice. But let me remind you, mga kapatid, son of God, daughter of God, you can overcome. You will overcome because the spirit that is in you is greater than the spirit that is in the world. Kung si Job naging biktima, and we all know the story, 10 anak na wipe out, ari-arian na wala ang lahat, ang kanyang katawan nagkaroon ng incurable disease, si Job was a victim. He was a righteous man. Si Pablo was unjustly punished. Pinarusahan na kulong sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Even si Joseph sa Bible, mga kapatid, was a victim. Pinagtangka ang patay ng kanyang mga kapatid. Kinasuhan pa nga ng attempted rape ng asawa ng Potiphar. Pero alam niyo, mga kapatid, katulad ni Joseph, tingnan niyo si Joseph ha. Si Joseph hindi siya nanatili sa victim mentality. He became the vice president of Egypt. Kung nakaya ni Joseph, kung nakaya ng mga biblical heroes natin, the same power that is in them is in you as well. The spirit that is within you is greater than the spirit of this world. Basahin niyo po ang Hebrews 11, the hall of faith. Yan po ay punong-puno, mga kapatid, filled with people na nag-endure ng adversity, nag-endure ng matitinding conflict sa kanilang buhay, and yet sila ay nagtagumpay. Naging victim, pero nagtagumpay sa tulong ng ating Panginoon. Ang challenge ko sa iyo, kapatid, get out of that victim mentality. Huwag na tayo magpaalipin sa deception ng ating kaaway. Baguhin na natin ang ating mindset. I am not a victim. I am a victor. I am victorious because Jesus is victorious. Amen? As He is, so am I. Minsan, mga kapatid, tayo lang ang lumalait sa sarili natin. Get out of that victim mentality. Ikaw lang naman ang nag-iisip na wala kang mararating. Get out of that victim mentality. Sinabi nila pero hindi kailangan paniwalaan mo. Binigay nila sa iyo, pinaniwala ka nila pero hindi kailangan paniwalaan mo. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Panginoon na ikaw ay victorious, ikaw ay matagumpay. Make the most of every opportunity. Kahit tayo ay naka-quarantine, kahit tayo ay nakakulong, pwede tayong maging productive, pwede tayong gumawa ng bagay na makakaapekto ng maganda sa ating future. Huwag mong laitin ang iyong sarili. Hindi porke pangit. Hindi basihan ang pagiging maitim o maputi sa kagandahan ng isang tao. Hindi yan kwalifikasyon ng ating kagandahan. Hindi porke hindi ka nakatapos ng pag-aaral ay hindi ka na pwedeng magtagumpay. Nasa iyo ang ating Panginoon. You are a victor and not a victim. Sabi nga nila, you may be knocked down but you are not knocked out. Round 1 pa lang, round 2 pa lang, pwede ka pang bumangon, pwede ka pang tumayo. Kung nanghihina ka, God is your strength. If you feel the burden, God is with you. Pumasok ka, nakinig ka sa preaching na ito, na broken-hearted. But I want you to live, and after this service, after this stream, to live this stream, mga kapatid, with the word from the Lord. You came in dry, but I want you to come oily with the word of God. Oily with God's presence. Oily, amen, with the oil of the Holy Spirit. Depression cannot have your mind. That fear cannot have your mind. That anxiety cannot have your mind. My faith says I am going to make it to the other side. My faith says I can go higher. My faith says I will rise above all the negativity around us. My faith says I am too blessed to be stressed. My faith says I'm too anointed to be disappointed. Ang sabi ng pananampalataya ko, I'm too cheerful to be fearful. You are a victor, not a victim. Hallelujah. Praise Jesus. Alam niyo, mga kapatid, as I close, even our Lord Jesus Christ became a victim. Sinaktan ng ating Panginoong Hesus. Pinarusahan ng ating Panginoong Hesus. Hinaya, dinuraan, trinaydor, ipinagkanulo. And yet, natutuwa ako sa ating Panginoong Hesus kasi pag binabasa mo ang kanyang istorya, nasaktan siya, pinarusahan, hiniya, dinuraan, trinaydor, ipinagkanulo. And yet, nung siya'y pinapako na, ano ang sabi niya? Father, forgive them, for they don't know
what they are doing. Alam ko mga kapatid, maaaring nasaktan ka, ginawa ka ng masakit, naparusahan, nahiya, trinaydor, ipinagkanulo, sinaktan katulad ng ating Panginoong Yesus. But you can always decide to forgive. Minsan ang ating katwiran, eye for an eye, pastor. Tooth for a tooth. I will take them out because they will take me out. Uunahan ko na sila. Hindi po pwede yung kanilang ginagawa na ito. Ginawa nila sa akin, gagawin ko rin sa kanila. Lalo sa panahon natin ngayon, sa kultura natin, na hindi uso ang pagpapatawad, tignan nyo ang response ng ating Panginoong Yesus. Sinaktan siya. Pero ang response ni Jesus sa injury at injustice ay forgiveness. Gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, kapatid, Jesus can feel you and Jesus can fix you. I want to plead to you, forgive. Magpatawad ka, kapatid. Pag nagpatawad ka, you can overcome that victim mentality. Patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin mo rin ang iyong sarili. You have been a victim for so long. You are keeping yourself from the blessings of God. Maraming God's best na gustong ilaan ng Panginoon sa iyo, but you cannot possess it because you are trapped with that victim mentality. But I want you to be reminded, tagumpay ka dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, pwede mong maranasan ang lahat ng pinangako ng ating Panginoong Yesus. Ang unang stage, kailangan lang minsan, patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin mo ang mga kapatid, na nag-create ng malalim na sugat sa iyong puso para hindi ka makapagpatuloy sa journey na nilaan ng Panginoon sa iyo. Anong sabi ng Matthew chapter 5 verse 43? You've heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, and do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Ang sabi ni Jesus, narinig nyo na ang kasabihan, lagi nyo naririnig sa iba, mahalin mo ang mga kapwa mo, at yung mga mahal mo sa buhay, mahalin mo yan. Pero yung mga kaaway mo, magalit ka lang sa kanila. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon sa atin, love your enemies. Bless those who curse you. Bless those who persecute you. And Jesus took it further. If you cannot bless them, if you cannot love them, pray for them. Ipanalangin mo. Huwag mo ipanalangin na bumagsak sila, mahirapan sila, kundi ipanalangin mo ang kanilang katagumpayan. Kahit na inabuso kanila, kahit pinersecute kanila, kahit sinaktan kanila. Bakit? Pipiliin nating huwag magpaalipin sa victim mentality. Isosurrender natin yung right natin to get even. Kasi ang sabi ng Bible, never avenge yourself, leave it to God. Ipaghihiganti ka ng ating Panginoon. It's not fair na magpatawad, but it's healthy for you. You are not giving that gift to others. Kapag ikaw ay nagpapatawad, you are giving a gift to yourself. My challenge to you, stop focusing on the hurt that person did to you or that person did to you. Huwag ka na mag-focus sa sakit na yon. Mag-focus ka, mga kapatid, sa purpose ng Panginoon sa iyo. Kasi hanggat ikaw ay nakafocus sa sakit na kanilang naidulot sa iyo, kontrolado kanila. But I want you to refocus on God's purposes in your life, which is obviously way greater than the problem and the pain that you might currently face. Mas maganda at malaki pa rin ang pagtawag ng Panginoon. Mas matindi pa rin po ang purposes ng Panginoon sa iyo. That's why I want to challenge you, mga kapatid. Get out of that victim mentality. Matagumpay na tayo. At lalabas pa tayong stronger. Lalabas pa tayong better. We are all victorious because our Lord Jesus Christ is also victorious. And maybe, mga kapatid, you are wondering, Pastor, I want to live a life victorious. Katulad ng sinasabi ng scripture, gusto ko rin po maging matagumpay, Pastor. And I want Jesus to come to my heart. O maybe gusto mong i-renew ang iyong relationship sa ating Panginoong Yesus. I want to challenge you, mga kapatid, before we end this message, I want to encourage you, mga kapatid, Jesus died for you. Because of His grace and His love, ang Lord pinatawad tayo. Binigyan niya tayo ng Zoe life. Pagkakataon, mga kapatid, hindi lang makapagsimulang uli, kundi kahit na may mga hindi magandang nangyari in the past, ay gamitin ng Lord ang masamang nakaraan para magkaroon pa rin ng advantage sa mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Yesus. Kung gusto mo ng ganyang buhay, gusto kong imbitahan mo si Kristo sa iyong puso. I'm not inviting you to accept any religion, but to accept a relationship with Jesus. Si Jesus na namatay para sa iyo. Si Jesus na naipako, nasaktan, nasugatan din para sa iyo. Nahirapan para hindi ka na mahirapan.
nasugatan para anumang sugat na meron ka ay maghilom. Tanggapin mo siya sa iyong puso. And before we continue, I would like to ask you guys, for all of you na nag-i-struggle na magpatawad, nag-i-struggle na mag-move on, nag-i-struggle ho kayo na ipagpatuloy ang buhay na merong victor mentality, hindi victim, victor mentality. You're struggling kasi you are trying your best to forgive. You're still desiring to forgive but you can't. I want to invite you to this simple prayer. Ipanalangin natin sa Panginoon na anumang sakit, hirap na naranasan mo in the past will not be affecting your life anymore. Your past is not your future. Your past is not your destiny. The best is yet to come. God has a great plan and purpose in your life. Kung nais mong tanggapin si Kristo sa iyong puso at nais mo kapatid na si Kristo ay mag-lead sa iyo para sa isang matagumpay na buhay, pwede bang sumunod ka sa panalangin ito? Let us all pray. Panginoong Yesus, salamat po. Mahal mo ako. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong grace. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nais ko pong mamuhay na matagumpay. Kalimutan na nakaraan at tanggapin ang bagong identity na ikaw ang nagbigay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.